Zerina POV. Habang nag-aayos ng aking mga gamit ay rinig ko ang tawa ng kapatid ko sa may labas. Noto niya na ata ang boss ko. Wag naman sana. Sasakalin ko talaga yung kapatid ko. Sinarado ko na ang zipper ng bag ko, at inilagay na ito sa likuran ko. Wala naman kasi ako masyadong damit, kaya maliit na bag na lamang ang ginamit ko. Diyos ko, hindi ako makakaalis ng bahay nang hindi ako nagpapalam sa papa at mama ko. Lumabas na ako sa kwarto namin ng mga kapatid ko, at lumipat sa kabilang kwarto kung nasaan ang aking ina. Ibinaba ko ang bag ko sa sahig, at nilapitan ang mama ko na ngayoy nakaupo. Hi ma, magpapalam na muna sana ako sa iyo ma, magkakaroon na ako ng maayos na trabaho. Maipapagamot na kita para bumalik na yung dating lakas mo. Sa ngayon ma, sila kuya muna ang mag-aalaga sa iyo ha. Basta pangako, pag sumweldo na ako, ipapagamot kita agad-agad. My mama nodded with her tears on her cheeks. Ma naman, babalik ako promise. Sa ngayon, aalis muna ako. Bibisitahin kita dito palagi. Okay. Tumango ulit ang mama ko. I kissed her forehead. Tumayo na ako, at kinuha ulit ang bag ko sa sahig. Tumalikod na ako sa mama ko, at unti-unti nang lumabas sa kwarto. Bunso, ingat ka sa trabaho mo ha. Ako na ang bahala kay Papa at Caliber, basta kapag sumweldo ka, bibigyan mo ko ng pantaya. Kinindatan ako nito. Bahala ka dyan kuya. Magtrabaho ka kaya. Hindi yung puro asa ka lang kay Papa at sa akin. Panenermon ko sa kanya. Bahala ka din. Binigyan naman ako ng so-called boss mo ng pera. Okay na ako dun. Sige na. Alis na. Shoo. Pananaboy nito sa kanyang sariling kapatid at inasar pa ako. Nakuha. Napailing na lang ako sa kanya at naglakad na paalis. Pero ano daw? Binigyan siya ni Sir Simon ng pera. Mabilis akong naglakad papunta sa itim na pick-up, kung saan naroon na siguro ang boss ko. Pabigla kong binuksan ang pintuan ng shotgun set, at nakita ko nga ang boss ko na pumipito pa, at nakikisabay sa kanta sa radyo ng sasakyan. Lumingon ito sa akin at sumeryoso ang mukha. Galit ko itong tinignan at sinarado ang pintuan ng padebog. Bakit mo binigyan ng pera ang kapatid ko? Ayokong magkaroon ng utang na loob sa iyo Sir Simon. Dapat ay hindi mo binigyan ang kapatid ko. Alam mo ba kung saan niya iyon gagamitin? Alam mo ba na sa bisyo niya lang ito gagamitin ha? Alam mo ba kung anong? What the? Hinalikan niya lang naman ako. Shut up or I'll kiss you again. Nakahawak pa ang kamay nito sa aking baba. Hoy! Bakit mo ako hinalikan? Alam mo bang kakabreak lang namin ng jowa ko? Hindi ako nagpaawat. Hindi ito sumagot kundi hinalikan ako ulit. Nang mas mariin pa. I care Zerina. Just shut up or I'll make you hear. Right now, para akong robot na dahan-daw ang tumango sa kanyang sinabi. Good girl, sabi nito at pinaandar na ang sasakyan. Hindi ako umimik hanggang sa makarating kami sa unit ni Sir Simon. Manat why aren't you talking? Tanong niya sa akin. Humarap ako sa kanya at umiling lamang. His thick black eyebrows raised. Ano na naman ba? Ikaw kaya 2 beses na halikan no? Di pa nga ako nakaka-move on kay Khalil tapos ganito agad. Very wrong. Hey, lumapit ito sa akin at hinarap ang aking mukha patapat sa kanya. His fingers on my chin made me shiver. Iniwas ko ang tingin ko sa mata niyang kulay itim. Tinawag uli ako nito at inilapit ang kanyang mukha sa akin, halos tumatama na ang tungki ng aming mga ilong. Napalunok ako at otal na nagsalita, sabi mo kasi, ikikiss mo ako pag nag-ingay ulit ako, kaya nanahimik ako, otal na sabi ko at nakaramdam ng init sa aking mukha. Napasandal ako sa pader, paktay, dead end na, hinarang ni Sir Simon ang kanyang braso sa magkabilang gilid ko. Yumuko ako at dahan-daw ang lumabas, at nang makalabas na ako sa kanyang mga braso, ay mabilis akong lumayo sa kanya, saka ko lang narinig ng parang napunit na damit. Nakaramdam ako ng lamig sa aking harapan. Tinignan ko ito at nakitang-kita na pala ang aking panloob. So ito iyong napunit. PayPal pa ako. Di ko man lang napansin agad. Minsan hindi ko talaga alam kung di ko lang talaga nakita, o siya nga lang talaga ako. Hinarang ko ang aking mga kamay sa aking sarili, nang makitang nakatitig na si Sir Simon roon. Tinignan ko ang kabuuan niya,
at kitang mayroon ng bumubukol sa kanyang ibaba. Napalunok ako ng mariin nang mabilis na lumapit sa akin si Sir Simon, at sinunggaban ako ng halik. Ano ba yan? Nung unay hindi ko ito tinutugon, pero nang maisip ko na wala na akong kawala, ay siya na ring sumunggab ako. Impit ko ng halikan nito ang aking tainga. Hala siya, kakabreak ko lang sa ex-jowa ko tapos ganito. Very wrong talaga self. Unti-unti niya akong inihiga sa isang malambot na sofa, at tinanggal ang kanyang suot. Sinimulan itong halikan ang aking leeg, kaya napaliyad ako. Mali itong ginagawa niyo. Tandaan mo, hindi ka parausan lang. Nang makabalik ako sa aking ulirat, ay kusa na akong humiwalay sa kanya. What's wrong? Sabi ni Sir Simon habang hinahalikan ang aking tainga. Magluluto pa pala ako ng adobo, nahihiya kong pagpapalusot. Natawa si Sir Simon at humiwalay sa akin. Ipinasuot niya muna sa akin ang kanyang kulay itim na shirt, dahil hindi pa ako nakapag-aayos ng mga damit ko. Yes, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari kanina. Sobrang nakakahiya. Mabuti na lang at narito na ako sa kwartong sinabi ni Sir Simon na tutulugan ko simula ngayon, kundi hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Bakit kasi hindi ko binasa iyong kontrata? May pagkalodeng talaga ako minsan. Ang kwarto ko ngayon ay may kulay puti at pulang pintura, na siguro'y sinakto na rin sa kulay ng aking kamang samobra naman sa pagkalaki. Siguro kasya na roon ang 4 na tao, mayroon ding lampshade sa gilid ng kama, pagkatapos ay isang vanity table, siguro dito pinapatulog ni Sir Simon lahat ng inuuwi niyang babae. Habang nililibot ko ang aking tingin sa kabuuan ng aking silid, ay biglang may kumatok sa kwarto. Nang maisipan kong lumabas na sa kwartam ay dumiretso na ako sa kitchen sa pag-aakalang wala na si Sir Simon roon. Naroon pa rin naman siya, at nakatapat sa kanyang mamahaling laptop. Tumingin ito sa akin, narinig siguro ako. At saka ko lamang naalala ang nangyari kanina. Shoota, suot ko pa pala ang damit niya. Seryoso lamang itong nakatingin sa akin. Kinain niya kaya ang niluto kong adobo? Siguro hindi Hindi naman kasi pang 5-star yung luto ko. Napalunok ako ng mariin nang mas tumagal pa ang titig niya sa akin. What the, bulong ni Sir Simon nang nauna na siyang tumiwalag sa aming staring war. Ano iyon sir? Ano ba ang sinabi niya? Hindi ko kasi narinig ng maayos kainis na staring war. Nothing, just eat your dinner. Mauuna na ako sa kwarto ko, seryoso nitong sabi at niligpit ang mga papel na nakakalat sa mesa. Hindi na ako sumulyap pa sa kanya nang makaalis na siya, dahil naramdaman ko na kaagad ang labis na pagkagutom. Kinabukasan ay wala akong dinatnan sa kabuuan ng unit. Pumasok na siguro si Sir Simon sa kanyang opisina. Ilang oras pa ang lumipas at nakaramdam ako ng labis na pagkagutom, hindi ko gustong galawin ang mga pagkain sa ref, kaya nagtitiis ako ngayon dito. Aish, kumain na lang kaya ako sa labas. Inayos ko ang sarili ko, at nagsuot lamang ng tsinelas. Pagkalabas ko pa lamang ay may sumalubong na saking mga nakaputing uniforme. Bodyguards. Magandang tanghali po, Miss Toledo. Pagpasensyahan niyo na po, pero kailangan ka po naming bantayan kahit saan ka man magpunta. Utos lang po ni Sir Silvestre. Napatalon pa ako sa aking kinatatayuan nang magsalita ang nasa tabi ko. Sinabi niya ba iyon? Pakisabi na lang sa kanya hindi ko kailangan ng bantay, hindi naman ako tatakas, nginitian ko ito. Umiling ito at yumuko. Pasensya na po ngunit matatanggal po ako sa trabaho ko, kapag hindi ko siya sinunod. Nakayuko nitong sabi. Napatango na lang ako. Saan ho ba ang iyong punta Miss Toledo? Tanong ng nasa harap ko. 4 kasi sila. Sa bahay namin sana, makikikain. Ayoko kasing galawin ang pagkain riyan sa unit, baka magalit si Sir Simon. Sagot ko nang maisip na wala nga pala akong pera ni 5. Tumungo ito. Nagsimula na akong naglakad, kaya sila na may sumunod na. Sumakay kami sa isang kulay olive green na SUV. Iba ito sa sasakyan ni Sir Simon. Nang nasa daan na kami ay napansin kong iba ang daan na ito papunta sa amin. Kuya, sa kabilang daan po ang papunta sa amin, sabi ko sa driver na kanina'y kausap ko. Inutusan po ako ni Sir Silvestre na sa mall kadalhin, that man. Kawawa tuloy si Kuyang Guard. Tumungo na lang ako.
Wala akong pera tapos dadalhin pa ako sa mall ng nakaganito. Nakachinelas, tapos shorts and loose shirt. Mukha akong pulubi. Nang marating namin ang basement parking ng mall, ay napansin ko ang figura ng nakatalikod na lalaki, at nakapatong sa kanya ang isang babaeng mahaba ang buhok. Nakasandal ang lalaki sa sasakyan na pamilyar sa akin, si Sir Simon iyon. Iyong kalandian niya talaga, nadadala na sa kung saan-saan. Sumakit ang mata ko sa nakita ko, kaya tumingin ako sa kabilang banda. Tumigil na ang makina ng sasakyan, at pinagbuksan pa ako ng bodyguard, kaya nahihiya akong lumabas. Dire-diretso lamang ako papasok ng entrance ng mall, nang biglang may humablot sa aking kamay. Lumingon ako rito at sinaman ng tingin. Bitawan mo nga ako, sigaw ko sa kung sino man ito. Nanlaki ang aking mga mata nang mapagtanto kong si Sir Simon ang humawak ng kamay ko. Hala siya, sungit ko pa naman. Narito kami ngayon ng aking boss sa department store, dahil nagpumilit siyang mamili ako ng damit ko. Napansin ko rin ang malalaswang titig ng mga sales lady sa katabi ko ngayon, na nakatitig lamang sa kawalan. Iniisip pa rin siguro yung kahalikan niya kanina. Ew! Ginagawa nito. The black dress looks good on you, Monet. Get it, miss, sambit niya sa kawalan at pinakuha ang dress sa sabitan. Binigay ito sa akin ng babae, at nanlaki ang mata ko sa presyo nito. How, sir? Stay, ang mahal naman nito. Hindi ko matatanggap ito, sabi ko at binalik sa lalagyanan. Shut up, I like wasting money. He rolled his eyes on me. Ay taray, humarap ulit siya sa babae. Miss, get all the color of these dresses. Mas lalo pa nanlaki ang aking mga mata, lasing ba siya? Tumayo ito sa kinauupuan niya, at hinela ako palabas ng department store. He gave his credit card to the cashier girl. Pagkatapos pinabuhat niya ang mga paper bag sa kanyang guard sa likuran namin. Sir, hindi pa ba tayo uuwi? Nahihiyang tanong ko sa lalaki sa tabi ko na kapwa kong naglalakad rin. Not yet, he raised his thick eyebrows then held my small wrist. Nakaramdam ako ng pag-init ng mukha. Ano bang nangyayari sa akin? Nababaliw na naman siguro tong utak ko. Dinala niya ako sa isang food park, kung saan maraming mapagpipilian na kainan. Dito rin nagtatrabaho si Hyacinth bilang isang waitress sa isa sa mga kainan rito, kaya hindi na ako magtataka kung makita ko siya rito. Akala ko sa 5-star lang kumakain itong lalaking ito. Masyadong mayaman eh. Pinaupo niya ako sa isang kulay itim na monoblock at iniwan sandali. Siya na lang daw ang o-order. Nakita ko sa isang lamesa ang figure ng isang babaeng masama ang tingin sa akin. Nagkibit balikat ako sa kanya. Naku, Hyacinth, kung ano man ang iniisip mo, wala iyon. Nang makita kong pabalik na si Sir Simon sa aming lamesa, ay umayos na ako ng upo. Mariin akong napalunok nang makita ang in-order niya. Buttered shrimp, beef salpikaw, and mixed vegetables. May kasama rin itong rice at isang milkshake pati isang coffee. Try the buttered shrimp, the cook was an international chef, he smiled lightly. Pilit akong ngumiti at dahan-daang kinuha ang hipon na nakatusok sa tinidor at isinubo ito. Napangiwi ako nang unti-unti ko itong nguyain. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakaramdam ako ng pangangati ng katawan. Hey Monet, are you okay? What's happening? Rinig kong sabi ni Sir Simon na napatigil sa kanyang pagkain. Sir, may allergy po ako sa hipon, nahihiyang sabi ko habang kinakati ang leeg kong sa tingin ko'y sobrang pula na. Holy cow! I'm sorry Monet, I didn't know. I will just bring you to the hospital. He panically said. Mabilis akong umiling bilang pagtanggi. Uminom lang siguro ako ng gamot o kaya itulog lang ito, mawawala ito. Hindi na sir, itutulog ko na lang po ito, he sighed at tumango. Okay, let me just bring you to a hotel near, it's raining outside. Tiningnan ko ang labas at kitang umuulan nga ng malakas. Pero hotel, wow, anong gagawin namin doon? Zerina, kung ano-anong kalokohan ang naiisip mo. Para naman kasing gagawin niya iyon sa'yo. Tinawagan niya ang driver at sabihing sunduin na kami. Nakita kong nagbubok ng hotel si Sir Simon sa kanyang cellphone. Aish, why are the hotels near are fully booked? He frustratedly said. Sir,
Mayroon po akong alam na hotel malapit, biglang sabi ng driver. Napatingin naman sa kanya si Sir Simon. Where? He said. Sa kulay pulang building po na iyon sir. O kaya po ay roon sa may ulo ng isang babae, what the? Tinuro pa ni Manong ang magkatapat na buildings. Iba siguro talaga ang paningin ko rito.